Gawin tayo. Ito, Philips 32 inches. Problema niyan, ano, may backlight siya pero walang display. Ito yung model niya. Philips model 32 PHA 405-3-71. Okay, so ito nabuksan na natin. Bali, ito yung kanyang main board. So, si Philips pala ay gumamit din ng ganitong top board. So, alam na natin pag ganito ang top board, pag may backlight, walang display, ay kadalasan sa ganitong top board, may leak yung ating clock signal. So, madali lang hanapin yung clock signal nito. Marami na tayong mga video ng ganito, pero ito kasi brand naman ng Philips, ano? So, dito makikita natin dito yung mga clock signal natin. Yan. So, pag tinutukan mo yan dito, ito yung mga test point na yan. Sa kabila, mayroon din yan dito. Okay, so gagawin natin dito ay magsusukat tayo ng supply ng ating panel. Titingnan natin kung mayroon tayong 12 dito sa panel. So, mayroon siyang 12. Tapos, ito, makikita natin dito yung bone. PGH yan. So, wala tayong masukat. Okay. So, gagawin natin dyan para malaman natin kung ang problema ba ay protect. Isaksak natin. Tapos, mag-aabang tayo sa bone, ano? Tapos, mag-abang tayo dito. Yan. Makikita natin dyan pag yun. So, makikita nyo, meron siyang lumabas na 2 point something volts. So, ibig sabihin nun, gumagana yung DC to DC natin. So, nagpo-protect siya. Pwedeng may leak yung ating clock signal. So, sunod natin gagawin ay bubunutin muna natin yung unit natin, yung saksak natin sa outlet. Tapos, lipat tayo sa ohms. Yan. So, pag ganitong top board, ang ginamit ay nababasa ng ating tester kung may problema yung clock signal nito. Pero sa mga ibang top board ay hindi nababasa ng ating tester. Itong top board lang na ito ang nababasa ng ating tester pag may leak ang ating clock signal. So ito, CKB1, tapos CKB-B1. So makikita natin dito ay 466, na. So dapat ay mga M yan ang value, dapat mga mega. Ito, CKB2, CKB-B2. Yan. So makikita nyo dito ay 4M. Yan. Dapat ganyan din ang reading dapat sa baba. So ito yung may problema sa atin. Nasa 400 ohms lang. So una natin gagawin dito. Pwede kasing dito ang sira. Pwede ding dito ang sira. Okay. So dito tayo. Try natin dito. So ito, pag nag-cut kayo rito, isa lang muna para hindi kayo mahirapan magbalik. Ano? Ito yung CKB1 natin, CKB-B1, CKB2, CKB-B2. Yan. So makikita yung data dito sa dulo. Yan, o, CKB2, CKB-B2, CKB1, CKB-B1. Okay. So pag nag-cut kayo, halimbawa kagaya nito, ang may problema ngayon itong CKB1, CKB-B1. So dito lang tayo mag-cut isa. Pag ang may problema naman si CKB2, CKB-B2, ang ikakat nyo lang itong isa para hindi kayo mahirapan magbalik. Ano? So ngayon ito ikakat natin. Titingnan natin kung dito yung problema ng unit natin. So isa lang yung ikakat natin dito. Bago kayo mag-cut ay linisan nyo muna. Tanggalin nyo muna yung yan, yung parang nakadikit yan. Or yung pinaka insulator niya. Yan. Pinisin nyo muna yan bago kayo mag-cut para pag nagbalik kayo ay hindi na kayo maglilinis, ano? Isang hiwa lang muna ito. Kahit dito isang hiwa lang. Yun. Okay. Ito na siya, no? So, check ngayon natin. Titingnan natin kung leak pa rin yung circuit natin. 4
40 ohms ba yung kanina, yung nasukat natin? For 40 ohms. Okay, check natin to. Tingnan natin kung nagbago. Pag hindi nagbago to, ibig sabihin sa kabila yung sira. Yun no? 4M na siya, no? So 4M na ang na-reading natin. Ibig sabihin yan, itong side na to ang may problema. Itong isa, yan, 4M din. So okay na ito. So dahil nahuli natin dito yung problema, gagawin natin dyan, pag ito ang side ang may problema, ikakat na natin itong 4. Itong 4, ikakat na natin ito. 1, 2, 3, 4. Sa pagkat naman yan, yung ikakat nyo, dito tayo magkakat sa baba. Yan, pag ganon. Huwag tayo magkat dito sa taas. Kasi pag dito ka nagkat sa taas, yung butas na yan, ay pwede yan yung circuit na papasok dito sa kabila. Dito. Or, yung butas dito sa taas. Yan yung nanggagaling sa ating DC to DC. Or yan din yung papunta doon sa ating isang side. Kaya ang cutting nyo ay dito, lagpas lang sa baba, ano? Yan, dito. Tingnan nyo mabuti para hindi kayo magkamali pagdating sa cutting method. Okay. So dahil ito ay sure na tayo dito yung may problema, ikakat lang natin itong 4 na CKB. Ito isa. Yan. Kahit lakihan na natin yung cut dito, pwede na ito kasi sure na tayo, no? So dapat malinis yung cutting, hindi yung bugbog yung board natin. Kasi pagdating ng problema ulit, yung pag nasira ulit itong top board na ito, gagawin dyan ay i-repair lang ulit siya. So dapat malinis yung cutting para pag nag-jumper ulit tayo nung next na trouble ay madali lang siya ibalik. So hindi na natin tinanggalan ng balot yung 3. Okay na yan. Yan. So naputol na natin yung 4, ay testing na natin yung unit. So masaksak natin. Tapos lipat tayo sa bolts. Tapos tingnan natin yung yun lang, wala pala tayong grounding. Itong bone, tingnan natin kung nag-stable. So nag-stable na yung bone nya, PGH33. Yan na, may supply na siya. So okay na. Check natin kung may display. Tingnan natin kung may picture. Ayun no. O, ba? Ayun na siyang display. So ganun lang kadali ang pag-trouble ng ganitong problema. Pero advice ko, pag ganitong panel ang gagawin nyo, dapat alam ng may-ari na yung sira ng unit niya ay itong panel at itong side. So ako, sabihin nyo, pag nasira pa yung isang side nito, pwedeng magawa pa rin, pwedeng hindi. At least, alam ng may-ari na ang unit niya pwedeng tumagal, pwedeng hindi, para walang sisian sa bandang huli. So ganun lang ang ma-advise ko pag mga ganito ang repair. Lahat ng mga panel issue dapat alam nila yon para hindi tayo masisi sa bandang huli. Yan. Okay na. So sasarado ko lang to, tapos magpa-final test tayo. Okay, so ito na, bali final test natin. Ginawa nating Phillips. Yan, lumabas na si Phillips. Lumabas na yung logo niya. Yan, blue screen na siya. So naka-antena pala ito. Okay, kabitan natin ang antena. Okay, so ito na, meron na siyang video. Yan. Okay na siya. So itong side na to buo, tapos itong side na to ang sira. Wala nang CKB dito, pero itong side buo pa. Okay, so ayos na siya. So hanggang dito na lang yung video natin, at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video. So ganun lang kabilis ang pag-repair ng ganitong
klaseng panel. Yung ganito, pwedeng tumagal, pwedeng hindi tumagal.